As you can see mga idol, ang score ay 69-65 at may 4-point lead na lang tong OKC. Halos kalahati na ng third quarter at wala pa ring tambakan na nangyayari. Wala pa. So ano kaya ang posibleng dahilan ng pagkalas ng Lakers? Well, dito idol ay medyo nagka-error ang LA sa pagdepensa. The whole game kasi ay binibigyan nila ng multiple bodies tong si Shea. Kaya nga less than 20 points lang ang ni-score nito this game na bihira pong mangyari. Pero ngayon ay speed advantage ang nakuha niya kay Jax at ayun nga, walang helper dito. Meron sana, kaso itong si Lu Dort na alam nyo naman, hinahawakan si Smart para hindi makaalis. Foul ba to? Aba ewan, I guess kay Dort hindi. Delay tuloy si Marcus Jan enough para magawa ni Shea yung bump fader niya. Lista mo na talaga yan pag ganyan idol. Sabay dito sa opensa, I can say na masyado nilang inaantay si LeBron kasi papunta sana si Bron dito sa kabila upang makakuha ng post-up. Pero tignan nyo yung gagawin ng OKC ha. Sinandwich ba naman siya? Hindi ko sure if may foul ba rito idol pero mukhang inuutakan lang talaga ng OKC tong LA At yung mga refs wini-welcome naman din ang contact kasi miski si LeBron ay nakikibalya naman din dyan. So ayun, basang-basa ng OKC na gusto nila puntahan si LeBron sa poste to the point na hindi na napasahan si LeBron sa poste. Sabay tingin pa si LeBron dito kay ref at mukhang may sinasabi ata. Good defense lang sa OKC idol. Kung ikaw yung Thunder, mas trip mo na tumitira si Marcus nga ng mga ganitong contested na tira kaysa si LeBron yung gumagawa nun. Alam nyo na rin naman to idol, hindi ito yung Austin Reeves na nakita natin noong regular season kasi kung yung AR na yon yung nandito ngayon, panigurado, gagamitin niya si Jax dito para manlin lang ng defender. Kahit sabihin mo pa na mahusay na Lu Dort to, kayang-kaya ni AR yan. For sure, reject screen yan sabay layup or float game. Parang dito ba, open floor sabay ginamit niya ang big man to attack at successful siya doon. Pero this game, parang hindi nga ito yung AR na iyon. Siguro mababa na lang din talaga ang kumpiyansa niya kasi buong game ay baldogins din siya. So kahit na notorious bilang parang boy karate tong si Lu Dort, no, effective pa rin naman kasi siya na defender kahit hindi niya gawin yung mga rate. Malapad kasi yung katawan niyan, sabay matigas pa. Kaya dapat ay may mentality ka na kaya mo basagin yung depensa niya. Ngayon nga si AR walang confidence, sunod-sunod ang mga bricks. Kaya kahit sa tingin ko kaya niyang utakan tong si Dort, hindi niya rin magawa. Hindi na siya nag-try to beat him off the dribble at check na check ng OKC yung pasa ni AR. Dito rin magaling ang defending champs mga idol. Magaling sila mag-convert ng turnovers to points. Score kagad sila after niyan tapos di mo alam, double digits na pala. Ngayon walang LeBron idol at si AR na talaga ang first option in which komportable niya gawin niya nung regular season kapag nakaupo si LeBron or Luka. Or even kapag nandyan nga si LeBron, mas first option pa si AR at mas babad ang bola sa kanya. Matik naman na to. Kung magpapatuloy ang masalimuot na performance ni AR, olats talaga lagi ang LA. Kailangan kapag walang LeBron, hindi bumababa ang level of play at buhat mode din talaga dapat siya. Pero for some reason, basang-basa ng OKC yung galawan nito. Personally, nakukulangan ako sa paghahanap niya ng contact. Magaling na defender din naman na Kison Wallace to. So baka kung iba yung tumatao sa kanya, hindi siya matatapal. Pero kung nagsik siya ng contact dyan, tingin ko mas beneficial. Di man makakashoot, pwedeng makakuha ng foul. Then hindi naman to reklamo idol. Ang magiging punto lang natin dito is nakakawala to ng momentum. I mean, wala na nga kayong momentum nung mga panahon na ito at mag-start na sana. Kaso kung ganito nga ang nangyayari, foul to by Isaiah Joe. Tinapik niya yung braso ni Jax dyan pero no call ang tinawag. Sa replay kita nating brasuhan sila ni Jax dyan in which nakaka-istorbo talaga sa dakdak niya. Foul ito siguro 9 times out of 10 pero no call to idol, nangyayari naman din talaga yon. Pero sa sumunod na possession, nahanap muli ni AR si Jax at foul counted sana. Yun na ang tinawag ng mga ref kaso challenge at offensive foul daw. And obviously, naplanta naman ni J. Will yung mga paa niya rito before pa yung contact kay Hayes. So ito naman yung tamang call idol, bola parang OKC, which is demoralizing sa Lakers kasi 4 points na sana yon ending nabokya pa kayo dahil sa mga unfortunate na pangyayari. Pero sa AR talaga idol, dapat ay mas maramdaman pa yung presensya niya kahit mabigat naman din ang binibigay ng depensa. Big credits po sa OKC defense kasi napastruggle nila sa AR. Kita natin na sila ang mas aggressor, sila ang mas gumugusto kumuha ng contact at dito may nagbabadya pa nga na triple team sa kanya para hindi umatake. Dapat mas maging aggressive pa siya lalo sa paghahanap ng contact kasi mahusay siya doon. Para sa free throw ay magka-momentum din siya if ever, di ba? Give up niya yung bola rito at nung pinasa kay Kennard, okay na sana. Tira na sana ni Lukto na step through kaso natakot ata siya sa help defense so pinasa pa. Mental mistake idol at isa na namang turnover sa LA to. So yan nga mga idol, sa isang iglap yung 4 na lamang biglang napalobo pa ng OKC at mula nga rin dito ay naging 15 na tapos lumobo pa sa 21 points yan. Tapos nung natapos yung laro, 18. Defending champs po itong OKC for a reason. Kahit sabihin pa natin na minsan pabor ang mga pito sa kanila, pero kahit walang ganon,
kayang-kaya pa rin talaga nilang manalo. Masisipag silang dumepensa, ang dami nilang personnel na magaling dumepensa at magaling ring umupensa. Pipilitin ka nila na laruin ang perfect game mo kasi once magkamali ka, dito kanila atakihin din. Kita nga natin, turnover ng LA, sabay ang bilis nilang makakascore sa kabila. And yun nga, Austin Reeves, dapat ipakita mo kung sino ka kasi hindi ito yung AR na kilala nga natin. Hindi mananalo yung LA kung ganyan siya kaalat lagi tapos walang mag-step up na iba. Kaya ano po ang masabi niyo sa laro na ito mga idol? Paano kaya makakabawi ang LA sa Game 2? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.